we need right direction. It's impossible to go to the right destination na mali ang direction natin. Napansin mo ba? Hindi na natin kayang umunawa ng tao kasi ang focus mo na lang pera. Hindi mo na kaya maging mabait sa kapwa mo, sa kapatid mo kasi naiisip mo na lang puro pera. Alam niyo, Gilibers, ako, naniniwala na lahat tayo gusto nating makarating sa right destination. Meron tayong gustong marating na isang lugar, isang kalagayan sa buhay, isang sitwasyon. Kahit anong edad natin we are working so hard for that destination. Halimbawa, yung iba gusto na talagang maging matagumpay ang kanilang negosyo. That's destination. Yung iba man gusto magkaroon ng masayang pamilya, masaya sa asawa niya. So that's right destination. Iba naman gusto magkaroon ng ganitong career na kung saan sila yung nasa top management, that a destination. Lahat tayo gusto natin mapunta dun sa destination na yun. Now, question, paano ba tayo makarating dun sa destination na yun? Yun yung big question natin. Ito para makarating tayo dito sa destination na yan, we need right direction. Yes, it's impossible to go to the right destination na mali ang direction natin. Simple lang yan, di ba? Kanina, meron kaming seminar sa Laguna. Para makarating kami doon, kailangan tama yung destination namin. Meron sinusunod na ways yung nag-drive sa atin. Right direction. Now, second, ito pa, napaka-crucial na tanong. Paano naman tayo makatitiyak na right direction ang ginagawa natin? So, dapat meron tayong ginagawang right things. Dapat tama yung ginagawa natin para mapunta tayo sa right direction and mag-end tayo dun sa right destination. So, nakita natin ang relationship. Dapat may ginagawa tayo na right things na magdudulot ng right direction and that right direction will give you the right destination. So, ngayon pag-uusapan natin, what are the 7 right things na dapat nating ginagawa para ma-sure natin na tama direction mo and tama ang destination natin. So, simulan na agad natin. First, dapat meron kang right belief system. Ano bang ibig sabihin ng belief system? Define natin it's principles and values. And these principles and values determines our actions and responses. Kaya, dapat tama ang principles natin. For example, core belief natin about life. Baka kasi mali yung core belief mo. Maling pinaniniwalaan mo. Halimbawa, baka akala natin hanggang ngayon, ang buhay ay tungkol lang lahat sa pera. Puro lang lahat sa pagyaman. Yan ang core beliefs mo. Kaya minsan, nawawala na yung kindness sa atin. Kasi ang paniniwala mo, lahat ng relationship, lahat ng bagay may kaulugan ng pera. Lahat umiikot sa pera ang paniniwala mo. Kaya nalilimutan na nating maging mabuti. Napansin mo ba? Hindi na natin kayang umunawa ng tao. Kasi ang focus mo na lang pera. Hindi mo na kayang maging mabait sa kapwa mo, sa kapatid mo. Kasi naiisip mo na lang puro pera. So baguhin natin yung ating core belief. Ang mundo, ang kaligayahan, everything is not all about money. Baka umiikot na lang sa pera ang laman ng utak mo, kaya ang action mo lahat puro pera. Kaya hindi ka na mabuti at mabait na tao. Nalilimutan natin yung core belief natin. That is the purpose of life. Tingnan mo yung purpose ng buhay mo. Nakasentro ka lang ba sa sarili mo? O nalilimutan mo na yung pamilya mo? Na kahit kailangan kanila, wala kang pakialam, basta nasa masaya kang lugar. May mali. Dapat right ang belief system mo. Second right thing na dapat nating ginagawa, right motivation. Ano ba ibig sabihin ng motivation? Ito po yung everything that stimulates you. Ano yung nag-i-stimulate sa'yo o nag-i-influence sa'yo to make decisions? So, for example, ano ba yung motivation mo ngayon? Baka ang motivation mo ngayon, puro na lang pera. Everything is all about money. Mali na po, pag ang motivation mo lang ay pera. Kaya minsan, di ba, maraming tao nalilimutan ng maging mabuti kasi nakafocus na lang sa pera. Hindi mo na naunawaan yung kapatid mo, yung kapwa mo, yung empleyado mo kasi nakafocus ka lang sa pera. Nalilimutan mo ng maging mabuti at maging maunawain because of money. Mali ang motivation mo. Dapat ang motivation mo is not only about money. It's also helping people. Third is right reaction. Reaction, ito yung how you respond to stimulus, to events, and everything that's happening in our life. O ano ba yung right reaction mo? Pag merong hindi nasunod sa plano mo, sa sinabi mo, sa gusto mong mangyari, how do you react? Baka lagi tayong galit. Di ba maraming tao laging galit? Pag hindi nasunod o hindi umayon sa kanyang situation, galit na siya. Wrong reaction. Alam mo, pag ganyan reaction natin, nawawalan na tayo ng relationship, mabuting relationship sa ibang tao. Itama
natin ang response natin. And number 4, right source of money. Baka may pera ka nga, mali naman ang source of income mo. So dapat ang source of income natin, hindi basta magkapera lang. Dapat ang right source of income mo, ito yung core gift mo talaga. At ito yung magbibigay sa'yo ng enough money to sustain all your needs. Hindi tama na nagpapakapagod tayo sa isang source of income that will not give us enough. Yung pagkatapos mong ibuhos lahat, kulang pa din. Hindi sapat ang binibigay sa atin. Maling source of income yan. And number 5 po, right event. Baka nasa wrong event ka. Baka lagi kang busy, meron kang pinupunta mga events, mga webinar, mga seminar, pero hindi naman nagko-contribute sa growth mo o hindi nagko-contribute papunta sa goal mo, maling event pa din yan. Kahit magandang event yan, sobrang nakaka-motivate, kung hindi siya directly nagko-contribute para matupad ang goal mo, wrong event pa din ang pinupuntahan natin. Kaya ingat tayo sa pinupuntahan nating activities, pero hindi siya related sa goal natin. Mali pa din siya. And number 6 po, right commitment. Ang ibig sabihin ng commitment at in dedication natin, it's our strong sense of loyalty. Tanong ko, saan ka ba committed? Saan ka loyal? Baka sa maling tao ka na loyal. Ang commitment mo dapat diyan sa pamilya mo. Sa asawa mo dapat dun ka loyal. Sa pamilya mo, hindi sa kaibigan mo, hindi sa mga tao sa Facebook. Ang loyalty, commitment natin, nasa family natin. And even sa work natin, ang commitment mo, ang loyalty mo, dapat nasa boss mo. So, wala sa mga taong galit sa kanya. So, itama natin ang commitment natin sa tamang agenda, sa tamang tao, and tamang principles. And number 7 po, right community. Nasa right community ka ba? Kasi napakalaga po na may tamang community. Kasi nagdi-determine po yan o nagko-contribute ng attitude natin. Alam mo, bakit ka magagalitin? Kasi ang mga kaibigan mo magagalitin. Bakit ka malulungkutin? Kasi ang mga kaibigan mo malulungkutin. Bakit negative lahat ng lumalabas sa bibig mo? Kasi negative din ang mga kaibigan natin. So, napakalaga na nasa tamang community tayo because it influences our inner thoughts. So, G-Leavers, kumusta ang community natin? Okay? So, balik tayo. Reviewin lang natin ang 3 bagay na napakalaga. You have to be in the right destination at para mapunta ka dyan, kailangan nasa tamang direction ka. And dapat tama ang ginagawa natin. Let's go, let's go.